video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa sublimation uniform na kung saan ito po ay pinagbabawal na sa lahat po ng DepEd personnel, particularly sa mga teaching personnel ngayon pong darating na school year 2026-2027. Ayan, so nagbaba nga po ng isang DepEd memorandum ang Department of Education mga kamaestro para paalalahanan mga kamaestro ang lahat pong mga empleyado po ng DepEd na iwasan ang paggamit ng sublimation printed uniform. Ayan, ito po yung DepEd Memorandum Number HRODI-2026-0693. Ayan, ito po galing kay Yusek Willie Cabral, Sir Wilfredo E. Cabral, ang Undersecretary for Human Resource and Organizational Development and Infrastructure. Ayan, ang subject po niyan ay walang iba kundi ang reiteration on the strict wearing of the prescribed DepEd national uniform for school year 2026-2027 and immediate release of the fiscal year 2026 clothing allowance. Ayan. So bumawi naman dito mga kamaestro sa mga nalungkot na bawal na ang sublimation uniform. Ayan, matutuwa naman kayo dito sa immediate release ng fiscal year 2026 clothing allowance. Ayan, dated March 10, 2026. Nakalagay po dito, the Department of Education DepEd previously issued DepEd Memorandum Number 28 Series 2025 dated March 24, 2025 entitled Guidelines on the New DepEd National Uniform for Classroom and Office-Based Personnel. Ayan, in view of this office reiterates the full implementation of the provisions of the aforementioned memorandum, including the adoption of the 3 new sets of DepEd national uniform designs for classroom and office-based personnel. Nakalagay po dyan sa unang bahagi, mandatory implementation of school year 2026-2027, school year 2025-2026 serve as a transition period to allow employees ample time to prepare and purchase the new sets of prescribed uniforms, during which the wearing of old uniforms was allowed. Effective school year 2026-2027, beginning June 2026, all classroom and office-based DepEd personnel are required to strictly wear the prescribed new sets of uniforms pursuant to item number 2 of DepEd Memorandum Number 28 Series 2025. Yan. So ito naman po ay maliwanag naman po mga kamaestro, as stated naman nga dito sa DepEd Memorandum Number 28 Series 2025 na kung saan ang ito pong current school year po natin na patapos na ay pwede pa naman pong gamitin yung old uniform. Actually, ako nagsimula lang po akong gumamit ng new sets of uniform nitong January, mga kamaestro, after New Year. Ayan. Pero ang uniform ko po ay matagal ng tahi. Ayan, kasi baka sabihin nyo si El Maestro ay baka wala rin tong uniform. So, ang akin pong uniform ay matagal na rin po yan. Actually, noong September last year, I forgot the exact date, September or August po ay natanggap ko na yung amin pong in-order, na new set of uniform. Ayan, sa Quezon City pa namin in-order yan. Ayan, so sa Peredu. So shout out po, libreng na po yan, libreng promotion. Wala naman po tayong bayad po dyan So sa Peredu po kami nagpatahe. And yun, I forgot lang the exact month or date kasi medyo matagal na. Pero mga sometimes in August siguro yon or September, na-receive na po namin yung amin pong bagong uniform. Pero ako po, nagsimulang suotin yon nitong January lang, and ina-alternate ko po yung luma kasi ang nasa isip ko naman ay para hindi agad maluma mga maestro. Ayan, so ang ginagawa ko this week, mga bagong uniform, next week naman yung luma, then bago. Yan, parang ganun ang ginagawa ko, alternate lang po mga maestro. Ayan, so pwede pa naman yan, based po dito sa DepEd Memorandum Number 28 Series 2025 kasi yun po ay transition period pa lamang. Ayan. Pero ngayon pong school year 2026-2027 na magsisimula po ngayong June, of course, ay bawal na pong gamitin yung ating lumang uniform. So mahigpit na pong ipapatupad ang pagsuot nitong ating new set of uniform. Ayan. Then ito pong paragraph 2, nakalagay po dyan, provision of sublimation printed uniforms. Ayan, ito yung medyo hati ang opinion ng mga kamaestro natin, yung iba pabor, yung iba naman ay hindi pabor. Ayan, so nakalagay po dyan, in strict adherence to Republic Act number or RA number 9242 or the Philippine Tropical Fabrics PTF law, the use of sublimation printed uniforms is strictly prohibited. Sublimated fabrics are typically synthetic and do not meet the breathability and sustainability standards set by the PTF law and the Civil Service Commission CSC. Consequently, such materials are deemed non-compliant with DepEd Memorandum Number 28 Series 2025. Ayan, so
Malinaw po dyan, ipinagbabawal na po ang paggamit mga kamaestro ng sublimation printed uniforms. Ito pa naman marami akong mga nakikita hindi lamang dito sa school namin or sa division namin kundi maging sa iba't ibang mga schools nationwide. May mga nakikita po tayong mga teachers na nagpo-post na naka sublimation printed uniform kasi ang reason nga po nila is mas fresco mas fresh ang sublimation printed uniform. Pero dito po sa DepEd memorandum na ito ay mahigpit na po yung ipinagbabawal. So tayo po ay kailangan pong sumunod mga kamaestro. And me personally ay wala po akong sublimation. Talagang hindi po ako nagpapagawa ng ganyan mga kamaestro. So wala po akong binibili na sublimation printed uniform. Ang ginagawa ko naman na alternate pag may mga programs, pag mga maulan, pag may mga bagyo-bagyo, syempre, alam naman ang lakas-lakasan ng bagyo, naka-uniform ka pa. So ang ginagawa ko, ang sinusuot ko po is yung mga polo shirt na may nakatatakpong DepEd. Yung iba nga may mga tatag pa before parang dalawa yata ang t-shirt. Ang polo shirt ko na mayroong matatag. Yun po ang ginagawa ko pong alternate pagka hindi po ako nagsusuot ng atin pong prescribed uniform. So yun po yung polo shirt na may nakatatakpong DepEd. Yun po yung aking sinusuot. Pag yun lang naman po ay may mga programs, yung bang wala ka naman talagang turo buong the whole day. Minsan po ginagawa ko po yun, pero hindi naman araw-araw, hindi naman siya weekly, paminsan-minsan lamang, mga kamaestro. Pero ngayon po, yung sublimation printed uniforms ay maliwanag po dyan, yan po ay bawal na, So kayo, ang tatanungin mga kamaestro, payag ba kayo or agree ba kayo dyan? Ano po ang inyong komento patungkol po dito sa pagbabawal po ng DepEd sa pagsuot po ng sublimation printed uniform. And syempre ito yung pinakamasayang part, yung paragraph 3, nakalagay po dyan, release of clothing and uniform allowance. To facilitate the timely acquisition of the mandatory uniforms, the annual clothing and uniform allowance for fiscal year 2026 amounting to 7,000 pesos shall be released to all eligible personnel not earlier than the first working day of April 2026. So, ibig sabihin, April 1, ang April 1 yata ay Miyerkules Santo yan. So sana po ay may habol agad, Kaso pagka nirelease ng April 1, baka maubos yan kasi yung iba uuwi ng province, mga kamaestro. And anyway, kung kayo naman ay nakapagpatahi na ng uniform, before pa katulad ko, nakapagpatahi na ako ng uniform, so okay na. Kahit magastos natin yung 7,000 ay wala tayong problema. Pero kung kayo po ay wala pang uniform, kailangan po yung 7,000 na yan, ay doon nyo na ilaan, sa uniform natin na bago kasi pagdating po ng June, kayo po ay obligahin na or tayo ay obligahin na magsuot ng ating bagong uniform. So sabi po dyan, subject to the existing accounting and auditing rules and regulations and upon the release of the notice of cash allocation from the Department of Budget and Management or DBM. So malinaw po dyan, not earlier than the first day of April or working day of April, which is, I think, Miyerkules po yun. Miyerkules Santo, may office pa yata ng half day yan. So baka may habol yung iba. At kung hindi man may habol, ay papatak po niyan kinalunisan na after po ng Holy Week. So that's April, anong date ba yon? Kung ang April 1 ay Wednesday, so 2, 3, 4, 5, mga April 6, April 6 or April 7, mga ganon. So yun po yung releasing po nitong ating medical allowance, uniform allowance. Speaking of medical allowance, inaantay din natin yan. Ngayong March dapat supposed to be, mga kamaestro, yung ating medical allowance. Alright? So yan, so comment lang kayo dyan sa ating comment section. Ano po yung magiging reaction ninyo tungkol dito sa DepEd memorandum po na ating tinalakay ngayong araw. Alright, so dito ko natatapusin ng ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa clothing allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!